Magpapanay tayo. Ngayon, narito na tayo sa Quezon City. Ang bilis! Paano? Ang tulin mo rin magpatakbo. Kailangan nating magmadali kasi umuulan na. Ay! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Masama sa tao ang hindi matuto. Kahit mali na ipinipilit pa rin ang gusto. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Karil sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayoko pa mag-aral muna sa college, Nay. Tay. Pero bakit nga? Bigyan mo kami ng isang magandang dahilan. Kasi ayoko po ng online classes. May hirapan ako matuto dun eh. Siyempre, iba talaga yung face-to-face class. Hindi nga maaari yun ngayon. Dahil sa pandemic. Kaya nga, pumayag na kayo huminto na muna ako. Kesa naman gumastos kayo tapos babagsak lang ako. O di sayang lang ang pera nyo. Kung talagang gusto mong matuto, makakaya mo yun. Hindi ko nga po kaya yung ganun. Ayoko na maghapon nakababad sa computer. Ang sakit kaya sa ulo nun. Ikaw talaga, Karilo. Yung iba, gustong-gustong mag-aral, hindi magawa. Kasi walang pera magagamit. Ikaw naman kahit paano. Kaya ka naman namin pag-aralin. Kaso ayaw mo. Sige na, Nay. Tay, pansamantala lang naman eh. Pumayag na kayong huminto ako. O di pag wala na pandemic, di mag-aaral na uli ako. Di ka ba nanghihinayang sa panahon? Bata pa naman ako eh. Matalino din naman ako. Kaya kahit huminto ako pansamantala, makakaya ko pa rin makatapos sa college. Ang galing mo talaga, Karil. Biro mo, napapayag mo sina Aling Liet at Mang Nestor na huminto ka sa pag-aaral. Galing! Hindi naman pwedeng hindi sila pumayag, Jeremy. Dahil ipipilit ko talaga gusto ko. Kayong dalawa, natutuwa pa kayo na pareho kayong hindi mag-aaral? Siyempre naman, Susi. Siyempre, wala nang istorbo sa mga lakad, no? Tama si Karil, Susi. Ikaw lang eh. Sobra mong siniseryosong pag-aaral. Ayan tuloy, hindi ka masaya. Ay, nako, diyan ka nagkakamali, Jeremy. Masaya ako, no? Kasi tapos ko na yung short course na kinuha ko. At saka kahit online lang yon, makapagtatrabaho na ako, kikita na ako ng pera, at makakatulong kina inay at itay. Jeremy, mabait na anak si Susi. Hindi yan tulad natin na pasaway. Alam mo, pagtanda mo, magsisisi ka. Dahil hindi ka nag-enjoy nung bata ka. Ay, naku, halika na, Jeremy. Mamasyal na tayo. Angkas mo na ako sa bago mong motor. Nestor, halika na. Magkapunan na tayo. Bakit tayo lang? Nasaan si Karil? Di na masyal. Kasama si Jeremy. Ang batang yon. Wala nang ginawa kundi ang gumala. Ayoko namang pagbuhatan lagi ng kamay. Dahil baka mamaya mag-rebelde naman. Ang kaso nga, lagi na lang sila magkasama nung Jeremy na yon. Baka mauwi sila niyan sa maagang pagkaasawa. Isa pang ayaw ko, yung madalas niyang pag-angkas sa motor. Ang tulin pa namang magpatakbo ng batang yon. Ay, sabihin mo kay Karil, ha? Huwag siyang laging nakaangkas sa motor ni Jeremy. May mahirap na. Baka kung anong mangyari sa kanila. Ang dali pa namang madisgrasya ng motor. Karil, sandali nga.
Ano po yun, Nay? Taatok na ba ako eh? Mag-usap muna tayo sandali. Eh, ano po ba yun? Huwag kang mainis. Paalalahanan lamang kita. Lagi ka nalang gabi kung umuwi. Lagi kayo nasa kali ni Jeremy. Nihatid ka niya rito sa motor niya. Ayaw niyo nun? Hindi niya ako hinahayaang mag-isa? Anak, ang gusto sana namin ng tatay mo, ingatan mo yung sarili mo para huwag ka madapa. Eh, paano naman po ako madadapa? Hindi naman ako baby. Yan ang sinasabi ko. Nay, Para huwag ka mahulog sa maagang pag-aasawa. Tapos magsisisi sa uli. Makinig ka naman sana, anak. Kabutihan mo hangad namin. Kaya kami nagmamalasakit. Isa pa, huwag kang lagi nakaangka sa motor ni Jeremy. eh, ano naman ang masama doon, Nay? Buti nga hindi na ako nahihirapang maglakad. Eh, pabira ka, kaskasero nga siya. Pag nadisgrasya siya, damay ka. Wow! Ang ganda ng cellphone mo, Susie, ah. Mukhang bago. Hindi swap? Bunga ito ng pag-iipon ko. Kaya ako nakabili ng bago. Ay, nagtatrabaho ka pa rin ba? Oo. Ang saya nga eh. Kahit na medyo mahirap. Kasi, may mga bago ako nakikilala at may mga bago rin akong natututuhan. Dapat kumuha ka na rin ng motor. Huh? Para hindi ka na mag-commute. Alam mo, may alam si Jeremy na pwede mong kuhanan. Mura lang. Ay, naku, ayoko. Takot ako sa motor. Ang sarap nga eh. Makakarating ka sa pupuntahan mo na hindi ka mata-traffic. Kahit na, ayoko pa rin. Okay na ako mag-commute. Anyway, malapit lang naman yung pinagtatrabahuan ko dito. Eh, ikaw ang bahala. Uy, may nag-text sa'yo. Ay, oo nga, si Jeremy. Susunduin niya ako maya-maya. May lakad nga pala kami. Jeremy, mukhang aalis ka na naman. Oh, yes pa. Tulad ng dati. Mamamasyal uli kami ni Karil. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Wala ka bang planong mag-aral uli? Ako, heto na naman po kami. Pa, saka na lang yun. Kapag face-to-face classes na uli. Bata pa naman ako eh. O, hindi subukan mo magtrabaho Trabaho? para maranasan mong kumita ng pera sa sarili mo sikap. Bakit pa? Nariyan naman kayo ni Mama. Alam ko naman, hindi niyo ako matitiis dahil nag-iisa niyo lang akong anak, di ba pa? Ay, nako, Jeremy. Gusto ko lang ihanda ka para sa bukas. Para kung makalimot kayo ng nobya mo at magbuo ngayon, paano na ang magiging pamilya mo kung ganyan ka? Eh di kayo uli. Ayaw niyo nun? Mabibigyan ko na kayo ng apo. Lalaki ng pamilya natin. Ang sarap talaga ng may motor. Madali kang makakarating sa lahat ng gusto mong puntahan. Di ba, Karil? Oo, sinabi mo pa. Kanina, nasa Tanay tayo. Ngayon, narito na tayo sa Quezon City. Ang bilis. Eh, paano? Ang tulin mo rin magpatakbo. Kailangan natin magmadali kasi umuulan na. Miguel, narito na kami. Umalis agad kami na matanggap ang tawag mo. Ano na nangyari sa anak namin? Na-aksidente sila habang sakay ng motor, Leti. Nestor, Diyos ko, ito na nga ba kinatatakutan ko eh. siguro dahil dulas ang daan kaya sila sumemplang. Kumusta na sila? Pareho silang sugatan pero mas marami ang sugat ni Jeremy ko. Nakausap mo na ba ang doktor na tumitingin sa kanila? Oo. At ang sabi,
lalagyan daw ng bakal ang binti ni Karil. Oh, Diyos ko. Si Jeremy, Si Jeremy, kailangan putulin ang isa niyang binti. Oh, Karil? Kumusta ka na? Eto, sabi ni inay, lalagyan na raw ako ng bakal sa binti bukas. Kinamit na nila yung perang laan sa pag-aaral ko para mabayaran yung ilalagay na bakal sa akin. Sayang na pera. Sa bakal lang napunta. Oo nga, Susi. Sana hindi na lang ako huminto. Sana tinanara na lang kita. Ngayon, kahit matapos ng pandemic, hindi pa rin ako makakapag-aral. Alam mo na ba ang kalagayan ni Jeremy ngayon? Hindi pa nga eh. Mas grabe nangyari sa kanya kaysa sa'yo. Kasi kailangan putulin yung isa niyang binti. Ay, Diyos ko. Kawawa naman ang boyfriend ko. Mabuti, di pa binawi ng Diyos yung buhay niyo. Kaya may chance pa kayo na iayos ito. Salamat. Naka-video call din kita, Karil. Kahit pa paano, nabawasan ang lungkot ko. Ako man, Jeremy. Masaya ako dahil nakausap na kita. Ano, kumusta ka na? Eto, putol ng isang binti. Ako naman, nilagyan ng bakal ang binti ko para daw may ayos ang buto. May kapansanan na ako ngayong, Karil. At kasalanan ko ito. Huwag ka nang umiyak. Ituwid na lang natin ang mga nagawa nating pagkakamali. Yun talagang gagawin ko. Humingi na nga ako ng tawad kina Papa at Mama. Sabi ko magpapago na ako. At kapag naibili na nila ako ng artificial leg, mag-aaral na akong mabuti. Oh, dumating na po pala kayo, Nay. Tay. Oo, anak. Nakapamili na kami ng mga kailangan dito sa bahay. Pati na rin sa chef natin. bakit pawisan ka? At mukhang pagod. Naglinis po ako dito sa bahay, Tay. Ay, kaya pala nag-iba ayos. Teka, hindi ka ba nahirapan dahil dyan sa binti mo? Hindi naman po, Tay. Magaling na naman po ako eh. Handa na po akong mag-aral uli. Karil? Sorry, Nay. Tay, binigo ko kayo sa pangarap niyong mapagtapos ako ng pag-aaral. Anak, This time, hindi na po ako maglalakwatsa. Oh, anak ko. Hindi ko na po sasayangin ang pera at pagod po ninyo. Oh, Karil. anak. Pahalagahan ko na po ang mga biyaya ng Diyos sa akin. Kaligayahan ng mga magulang ang magkaroon ng mabuting kapalaran ang kanilang mga anak. Kaya naman sila ay inaakay sa tamang daan. Kaya nawa, sila ay pakinggan sa kanyang panahon. Mga nagsigalap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles,
Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka at magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantalang kung mananahimik ka na lang at susundin ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw mo makisama sa akin, idi pa ako mo na lang sa kanyang dinadala mo. Hayop ka! Ang kapal na mukha mo! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming panganib at tukso sa ating paligid. Kaya naman dapat na maging maingat ang tao, lalo na ang mga kababaihan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Aubrey sa ating dulang sa kanyang panahon. Night swimming? Opo. Night swimming ba ikaw mo ang selebrasyon sa birthday mo, Helen? Opo, Aling Felisa. Kaya nga po ini-invite ko tong si Aubrey. Wow! Tiyak na masaya yun! Talagang masaya. Dahil nandun yung mga kaibigan natin. At saka meron akong inimbitahan ng mga gwapo. Hindi naman kailangan ng anak ko yun. Dahil may nobyo na siya, si Raymond. Si Aling Felisa naman. Para maging new friends lang namin yung mga inimbita ko. Hindi naman po para palitan si Raymond, ano? Botong-boto kasi si inay kay Raymond, Helen. Kaya pinoprotektahan niya yun. O bakit? Hindi ka pa ba sigurado sa damdamin mo sa kanya? Inay, mahal na mahal ko po si Raymond. At kahit maraming gwapo pa akong makita, hindi ko po siya ipagpapalit. O kaya nga, papayagin niyo na po sumama sa celebration ko si Aubrey. Parang gift niyo na yun sa akin. Aubrey, bakit hindi ka pa naliligo? Nag-e-enjoy ng mga kasama natin. Kanina pa nga ako naiinggit sa kanila eh. At kanina pa rin ako niyaya ni Helen. Ayun naman pala eh. Sabay na tayong lumusong. Para naman kasing ang lamig ng tubig, no, Mer? Hindi ka ba sanay mag-night swimming? Oo. Ito ang first time ko. Akala ko nga hot spring ang pupuntahan natin eh. Beach pala. Ganun ba? O di ganito na lang kung gusto mo. Uminom muna tayo ng konti para medyo mag-init yung pakiramdam mo. Hindi ako sanay uminom ng alak, no, Mer? Wala ka namang dapat ipag-alala. Nandiyan ang mga kaibigan mo. Si Helen. Tsaka, di naman tayo maglalasing. Iinom lang tayo ng konti para mabawasan yung ginaw. At nang makapag-swimming naman tayo, ha? Sa makalawa na palang dating mo, anak. Opo, Itay. Sabik na nga po akong makauwi. Hoy, alam na ba ni Obre? Sasama ba siya sa pagsalubong sa airport? Hindi pa po niya alam. Na bakit? Hindi mo ba sinabi? Hindi po, kasi gusto ko siyang sorpresahin. Ganun ba? Sige, ikaw ang bahala. No, ano bang plano mo pag-uwi mo? Yayayain ko na po siyang pakasal. Sana po, pumayag kayo. Bao, anak! Walang dahilan para tumutol ako. Nasa ustong edad na kayo ng iyong nobya. Pareho ring may maayos na trabaho.
3 taon na rin ang inyong relasyon. At higit sa lahat, gusto ko nang magkaroon ng apo. Anak, tanghali na. Hindi ka ba papasok sa opisina ngayon? Hindi po muna, Nay. Ha? Masama pong pakiramdam ko. Nahihilo ko. Abay, magpatingin ka kaya sa doktor. Napapansin ko, madalas ka mahilo eh. Kaya lagi ka ring absent sa trabaho mo. Baka kailangan mo ng mga bitamina. Nay. Oh, anak? Bakit ka umiiyak? Ano ba problema mo? Ay, oo nga pala. Tumawag si Raymond kanina. Abay, narito na pala siya sa Pilipinas. Po? Oo. Pupunta raw siya dito mamayang hapon. Hindi. Paano na to ngayon? Paano? Pambihira ka, Nomer. Wala akong kamalay-malay. Sinira mo pala yung birthday celebration ko. Helen, wala naman akong ginawang masama sa'yo nun, Oh, sa akin wala. Pero doon sa kaibigan ko meron. Bakit mo pinagsamantalahan si Aubrey? Helen, lasing kami nun eh. Hindi ko naman sinasadya. Sinungaling! Hinang-hina siya nung sandaling yon. Kaya hindi niya nagawang tumutol sa ginawa mo. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Dahil sa pagkalito at sa takot sa skandalo, gusto sana niyang kalimutan na lang ang lahat. Pero nagbunga yun. Buntis siya, Nomer. Ano? Galit na galit siya sa'yo. Gusto ka niyang idemanda. Hello, Tita Pelisa. Raymond! Naku, totoo nga palang narito ka na? Hindi pala kayo naniniwala sa sinabi ko sa phone. Medyo iyo. Uy, mukhang tumaba ka. Dinako na lang po sa kain ng lungkot, Tita. Kaya tumaba po ako. Si Aubrey po. Marami po akong pasalubong sa inyong dalawa. Ito po, Salamat ha. O naman, nag-abala ka pa. Hindi po abala yon, Tita. Dahil mahalaga kayo sa akin, Aubrey. Kaya lang masakit daw ang ulo niya. Sabi niya, pagdating mo raw, sabihin ko na sa ibang araw ka na lang daw bumalik. Ganun po ba? Uwe. Pasensya ka na sana ha. Di naman ang mukha mong pumarito sa bahay namin? Sabi ni Helen, ididemanda mo raw ako. Oo, dahil walang niya ka eh. Napakasama mo. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Pinagsamantalahan mo ako. Aubrey, huwag ka na magdemanda. Handa ko naman panagutan ng nangyari. Kung gusto mo, magsama na lang tayo. Ano? May asawa na kasi ako eh. Kaya hindi kita pwedeng pakasalan. Pero hiwalay na kami. Kaya pwede na tayo magsama. Walang niya ka talaga. Aray, bakit mo ko sinampal? Kung inaakala mo makikisama ako sa'yo, nagkakamali ka! Magdudusahan mo ginawa mo sa akin! Kapag nagdemanda ka, may iskandalo ka. At magkakahiwalay kayo ng boyfriend mo. Samantala kung mananahimik ka na lang at susundin mo ang suggestion ko, magiging maligaya ka pa. Kung ayaw makisama sa akin, ipaako mo na lang sa kanya yung dinadala mo. Ayop ka! Ayop ka! Ang kapal ang mukha mo! Lumayas ka dito ngayon din! Layas! Masaya na sana ako dahil hinarap mo na ako eh. Pero ang lungkot mo naman eh. Bakit pa, Aubrey? Ano ba problema? May sakit ka ba? Wala. Wala akong sakit. Kung ganun, bakit ilang beses mo kung hindi hinaharap? Dahil hindi pa ako handang sabihin sa iyo ang lahat. Ano ba yun? Pinag-aalala mo naman ako eh. I'm sorry, Raymond. Kalimutan mo na ako.
Ano? Aubrey, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Wala naman akong kasalanang nagawa sa'yo. Raymond, hindi na ako bagay sa'yo. Marumi na ako. Hindi kita maintindihan. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Kaya nga ayoko lukuhin ka. Aubrey, Buntis ako, Raymond. Pinagsamantalahan ako ng isang walang iyang lalaki. naguguluhan po ako, Itay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung akong tatanungin mo, anak, hinahangaan kong pagiging matapat ni Aubrey. Sa ginawa niya, binigyan kanya ng layang magpasya. Pero masakit pa rin ho. Dahil naging tapat ako sa kanya. Hindi ka naman niya pinagtaksilan. Hindi niya gusto ang nangyari. Kaya nga kinasuhan niya yung lalaki, di ba? Opo. Raymond, anak, tanungin mo ang puso mo kung ano ang sinasabi. At higit sa lahat, hingin mo ang gabay ng Diyos sa iyong pagpapasya. Anak, malungkot ka na naman. Dahil ba ilang linggo nang hindi napaparito si Raymond? Hindi ko naman po siya masisisi, Inay. At saka, mainam na rin po ito. Yung lumayo siya. Habang hindi pa kami kasal. Kaysa naman sa lukuhin ko siya. Pagkatapos iiwan din niya ako pag natuklasan niya ang lahat. Mas masakit po yun sa akin, Nay. Ay, naunawaan kita, Aubrey. Esther, anak, kung magbakasyon kaya tayo sa probinsya, para makalimot ka. Hindi. Hindi na po, Inay. Buong tatag kong haharapin ang problema ko. Lalo na ang kasong iniharap ko laban kay Nomer. Alam ko po, tutulungan ako ng Diyos. Makakasama mo ako sa laban, Aubrey. Ah, si Raymond! Raymond, nagbalik ka. Dahil hindi ko kayang iwan ka. At tulad ng sinabi ko, sasamahan kita sa iyong laban. Raymond. Magpapakasal tayo. At pananagutan ko ang iyong dinadala. Sa simula pa lamang ng isang relasyon, mahalaga na ang katapatan sa isa't isa upang maging matagumpay ang kanilang pagsasama. Sa kanyang mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutiat. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag ka naman magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin! Hindi naman kayo bagay eh!
Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humababay ang buhay mo, layuan mo na siya! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Madalas na napapahamak ang mga taong mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Dondon sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, pare? Nakapagtapat ka na kay Kisses? Oo, sabi Arnel. Ang bilis mo! Kailan mo lang siya nakilala nakapanligaw ka na agad. Bakit ko naman patatagalin pa? Doon din naman ang punta nun. Ano nga palang sabi niya? Siyempre, hindi pa niya ako sinagot. Alam mo namang may pagka makaluma siya Pero bibigay din sa akin yun. Sa gwapo ko ba namang to? Believe talaga ako sa'yo doon. Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Dahil totoo ang sinasabi ko. Kaya nga wala pang babaeng bumabastad sa akin Kaya naman umaabuso ka. Iniiwan mo ang babae pag sawa ka na. Nay naman, bago ko naman sila iwan naging maligaya din naman sila sa akin. Mali pa rin ang ginagawa mo, anak. Ikaw rin. Baka makatagpo ka ng katapat mo, ikaw naman ang mapaglaruan. May katwiran si Aling Tindeng doon. Hayaan niyo ho, sagutin lang ako ni Kisses, magpapakatino na ako. Talaga, tol? Oo, talaga. Dahil si Kisses lang ang talagang gusto kong babae. Ang hirap naman sumakay. Oo nga. Nangangawit na ako sa katatayo dito. Mabuti pa mag-taxi na lang tayo. Kisses, si Don Don, papalapit sa atin. Ha? Hi, Kisses. Hello, Cindy. Don Don. Papauwi na ba kayo? Ihahatid ko na kayo. Ay, wag na. May pupuntahan pa kami ni Cindy. May bibilin kami sa mall. Sasamahan ko na kayo. Kung gusto nyo, ipamili ko pa kayo. Yabang naman ito. Salamat na lang, Don. May pera naman kami. Hindi namin kailangan ipamili mo pa kami. At saka hindi tama yun. Di ka naman namin kamag-anak para ipamili kami. Oy, huwag kayo mainis. Gusto ko lang naman makasama kayo. Lalo ka na, Kisses. Nakakadalaw ka naman sa amin, di ba? Doon ka na lang manligaw. Huwag dito sa kalye. Hindi ka pa rin sinasagot ni Kisses? Oo, Arnel. Naiinip na nga ako Isipin mo, sa lahat ng mga niligawan ko, siya ang pinakamatagal sumagot sa akin. Marami naman kasi kayong pinagpipilian niya Kasama na dun si, pangalan nun, Edwin. Edwin? Yung pilay na nakatira dyan sa kanto? Oo. Nandiligaw din pala kay Kisses ang pilantod na yun. Arnel, walang panama sa akin yon. Kahit pa yung ibang manliligaw ni Kisses. Bakit hindi ka pa niya sinasagot? O siyempre magpapakipot pa yon. Kaya sinusubok pa ako, kaya makikita mo. Sasagutin din ako nun. Gusto mo, pustahan pa tayo. Salamat sa paghahatid mo, Edwin, ha? Mabuti na lang, dinaanan mo ako sa office. Nakalibre na ako sa pamasahe. Hindi pa ako nahirapang sumakay. Okay lang yung Kisses, basta ikaw. Oh, di ka, tuloy ka muna. Sige. Magandang hapon, Kisses. Oy, ikaw pala, Don. Kadarating mo lang pala. Oo, inihatid ako ni Edwin. Ganon ba? O sige na, Edwin. Umuwi ka na. Ha?
Sabi ko, umuwi ka na. Total, nandito na si Kisses. Pero hindi pa kami nakakapag-usap ni Kisses. Saka ka na lang bumalik. Kami na mag-uusap eh. Sandali nga muna, Dondon. Sino ba nagsabi sa'yong paalisin mo ang bisita ko? Ang nagmagandang loob na ihatid ako. Ako ang dapat na magpasya, hindi ikaw. Pareho ko naman kayong hindi pa nobyo. Pasensya na, Kisses. Sige, ako na lang ang aalis. Hindi, Edwin, hindi. Ha? Si Dondon ang dapat umalis. Kisses naman. Ikaw talaga dapat umalis. Dahil huli ka nang dumating. Kaya sige na, umalis ka na. Sa ibang araw ka na bumalik. Talaga? Pinauwi mo siya? Oo, Cindy. Parang nga siyang basang sisiw eh. Ang yabang kasi niya eh. Bastos pa. Tama lang yung ginawa mo. Ngayon, nakatagpo na siya ng katapat. Kala niya, porke gwapo siya, lahat ng babae magkakagusto sa kanya. Doon siya nagkamali. Dahil hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Mas mahalaga sa akin ang magandang ugali. Ibig mong sabihin yan, si Edwin ang mapalad sa puso mo. Mabait naman siya. May maayos na trabaho. At may itsura din naman. Sayang nga lang, no? Kasi pilay siya. Okay lang yun. Ang mahalaga, buo at akin lang ang puso niya. Hoy! Pilay! Sandali nga. Ikaw pala, Dondon. Bakit? Gusto lang kitang balaan. Layuan mo si Kisses para walang masamang mangyari sa'yo. Huwag ka namang magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humaba pa yung buhay mo, layuan mo na siya! Arnel, hindi tanga si Kisses para piliin ang pangit na pilay na yun. Totoo ang sinasabi ko, Tol. Sinagot na ni Kisses si Edwin. Magka-holding hands pa nga sila nang makita ako eh. Ang walang hiyang yun Trinaydor ako. Hoy, Dondon. Ayusin mo nga yung tabas na dila mo. Paano ka naman tinrider ng tao hindi naman kayo ni Kisses? Siya ang sinagot at hindi ikaw. Kahit na. Binalaan ko na siya, Nay. Pero hindi pa rin siya nakinig. Dondon, tanggapin mo na lang. Hindi si Kisses ang itinakda para sa'yo. Tama si Arnel. Marami pa namang babae dyan. Si Kisses ang gusto ko, Nay. Pero boyfriend na niya si Edwin. Kaya tanggapin mo na lang, Tol, na nabigo ka sa kanya at maghanap ka na lang ng iba. Dumating din sa wakas ang pilay. Ang tagal mo naman. Sa bagay, pilantod ka nga pala. May kailangan ka ba, Dondon? Natural! Kaya kita hinintay Ano ba yun? Ikaw, ang tigas ng ulo mo Pinagsabihan na kita noon na layuan mo si Kisses, pero hindi mo ako sinunod. Dondon, akong mahal ni Kisses. Sana matanggap mo yun ng maluwag sa loob mo. Gago! Hindi ako papayag na matalo lang ng isang pilay na katulad mo! Dondon. Hindi mapupunta sa'yo si Kisses dahil mamamatay ka! Edwin, ano na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang mga sugat ko, Kisses. Kasalanan ng walang yan si Dondon. 2 beses kanyang sinaksak. Salamat na lang. Nakaligtas ka. Nasalag ko kasi yung ibang saksak niya. Kailangan pagdusahan niyang ginawa niya sa'yo. Kakasuhan natin siya. Wag na, Kisses. Anong wag na? Hindi mo siya idedemanda? Oo. Pero bakit, Edwin? Nalagay ka sa panganib dahil sa kanya. Nakaligtas naman ako.
At saka gusto ko siyang bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. At naniniwala akong mas mangyayari yon kung hindi siya makukulong. Kaya sana bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang bait mo talaga, Edwin. Kinararangal ko na ikaw ang minahal ko. Kahit na nga, may kapansanan ka. Nay, salamat at dumating na kayo. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit mo sinaksak si Edwin? Galit na galit si Kise sa'yo, maging ang pamilya ni Edwin. Nay, nadala lang po ako ng sobrang galit ko eh. Pakiramdam ko po kasi, napahiya ako. Dahil kahit gwapo at wala akong kapansanan, si Edwin ay isang pilahang pinili ni Kisses. Pero Nay, pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Ayusap, tulungan niyo po ako. Ayoko makulong. Magpasalamat ka. Talagang napakabait ni Edwin. Hindi ka niya itinimanda. Ho? Ang ibig lang niya ay magbagong buhay ka, anak. Baguhin mo ang hindi magandang ugali mo. Salamat po, Diyos ko. Akala ko, masisira na nagtuluyan ang buhay ko. Nay, paglabas ko po rito, sabahan niyo ko kina Edwin. Oo. At kay Kisses. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Edwin. Huwag pang hawakan ang panlabas na anyo, kahit ang magagandang katangian. Bagkus ay maging mababang loob upang kanyang kalugdan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Wala kang kwenta. Duwag. Hindi maasahan. Binigo mo ko. Ako walang kwenta. Itay tinupad kong pangarap niya noon. Kahit na nga hindi ko yung gusto. Pero ngayong may anak na ako at muntik pa akong mamatay, sana naman unawain niyo ko. Hayaan niyo namang gawin kung talagang gusto ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga mabubuting anak, sinusunod ang ibig ng magulang, kahit nangalabag sa kanilang kagustuhan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Ruben sa ating dulang sa kanyang panahon. Paging Dr. Rosario, please proceed to the Ruben, emergency room right now. salamat sa Diyos. Ligtas ka na tayo. Please proceed to the emergency room Muntik na akong mamatay, Anton. Ano nangyari sa tatlong kasama kong napalaban? Patay na sila.
ikaw lang ang nakaligtas sa inyong apat. Oh, Diyos ko. Sabi ni Commander, ilang araw ka magpapahinga dito sa ospital. Gusto mo ba tawagan ko asawa mo? O kaya yung mga magulang mo? Huwag na. Ayokong mamroblema pa sila. Lalo na si Margie. Malapit na siyang manganak. No, sige. Magpagaling ka na lang dito. Anton, kapag malakas-lakas na ako, uuwi na ako sa amin. Magre-resign na ako sa pagkasundalo. Ano? Sigurado ka bang yan ang gusto mong gawin? Oo. Ang totoo, hindi ko pangarap ito eh. Sinunod ko lang si Itay. Ngayong natupad ko ng gusto niya, tutuparin ko naman ang aking pangarap. Nelda, samahan mo na si Margie sa evacuation center. Ako na ang bahala dito sa bahay. Oh, pero sumunod ka doon, ha? Huwag kang paiwan dito at mahirap na. Ako ano mangyari sa'yo? Oo, susunod ako. Alam ko namang mas malakas ang bagyong to eh. Si Margie ang alalayan mo. Dapat mo siyang maialis na dito habang hindi pa baha. Alalahanin mo, kabuhanan na niya. Alam ko. Pero ko rin naman dito siya abuti ng panganganak eh. Wala pa naman dito ang anak nating si Ruben. Alam mo, minsan naiisip ko. Dapat hindi na lamang nagsundalo ang nag-iisa nating anak. Huwag mong sabihin yan. Natutuwa nga ako tinupad ng ating anak. Ang pangarap ko noong araw. Ngayon na iayos na natin ang madala nating gamit. Maganda na tayo ng hapunan, anak. Para pagdating ng tatay Hector mo, makakain siya. Nanay Nelda, Oh, bakit, anak? sumasakit po yung tiyan ko. Ha? Kailan pa yan? Kanina pong pupunta tayo dito sa evacuation center. Aray, parang lalong sumasakit. Oh, Diyos ko. Eh, baka manganganak ka na, Margie. Paano kaya ito? Bagyo pa naman. Narito tayo sa evacuation center. Eh, yan na naman. Ang sakit. Aray ko, parang inawasak ang balakang ko. Teka, sandali. Hihingi ako ng tulong sa mga kasama natin dito. Kumusta ka na, Margie? Ito, nakapanganak rin kahit bumabagyo. Pinawagan ako ni Nanay Nelda kaya nalaman ko nangyari sa'yo. Ate Delia, Oh, bakit ka umiiyak? naaawa ako sa sarili ko. Nanganak ako ng bumabagyo. At wala ang asawa ko. Ano ka ba? Magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil may doktor na nagpaanak sa'yo, kaya nakaligtas ka sa panganib na yun. Pati ng anak mo. Ang hirap pala ng ganitong kalagayan. O, tama na. Huwag ka nang umiyak. Baka mabinat ka. Alam na ba ito ng asawa mo? Yun na nga, hindi pa. Ha? Dahil hindi ko matawagan yung cellphone niya. Eh, bakit kaya? Margie, Ruben, nanganak ka na? ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi namin matawagan yung cellphone mo? Napalaman kami ng tatlong kasama habang pauwi na kami sa kampo. Ha? Patay silang tatlo. Ako lang nakaligtas. O Diyos ko. Nasira ang cellphone ko eh. At na-ospital ako. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Wala man lang mensahe na nakarating sa amin. Sinadya ko yun. Ayoko na kasi kayong bigyan ng problema. Lalo ka na. Margie, lalaki ba o babaeng anak natin? Gusto ko siyang makita. Lalaki. Lalaki. At tulad ng usapan natin,
pinangalanan ko siyang Ruben Jr. Ano? Bakit mo ginawa yun, Ruben? Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Itay, muntik na po akong mamatay. At ayokong maulit pa yun. Kawawa naman ang mag-ina ko. Kaya umalis na ako sa serbisyo. Wala kang kwenta. Duwag, hindi maasahan. Binigo mo ko. Ako walang kwenta. Itay, tinupad kong pangarap niyo noon. Kahit nga hindi ko yung gusto. Pero ngayong may anak na ako at muntik pa akong mamatay. Sana naman, unawain niyo ko. Hayaan niyo naman gawin kung talagang gusto ko. Matigas ang ulo mo. Umalis ka na rito. Itay, Magsarili na kayo! Bakit mo naman pinaalis si na Ruben, Hector? Hindi ka na naawa sa kanila. Matigas ang ulo niya. Bagay lang sa kanya yon. Ayoko sa anak na suwail. Sinunod ka naman niya. Pinagbigyan. Pero hindi na niya kaya. Bakit ba hindi mo matanggap yun? Tama na. Dahil ba doon, itatakwil mo na siya? Ayos ba sa inyong kwartong to? Oo, Ate Delia. Malaki naman. Salamat, ha? salamat sa tulong, ate. Okay lang yon. Bunsong kapatid ko si Margie, kaya tama lang natulungan ko siya. Isa pa, may parte naman siya dito sa lupa ng mga magulang namin. Pero sa ngayon, dito muna kayo, habang hindi pa naipagagawa ang magiging bahay nyo. Oo. Mabuti na rin ang paglipat nyo. Dahil dito, hindi kayo babahain. Mahirap yung tuwing bagyo, binabaha kayo. May baby pa naman kayo. Salamat talaga, ate. Oh, Ruben, Ate, anong balak mo ngayong wala ka na sa pagkasundalo? mag-a-apply ako ng trabaho. Licensed teacher naman ako eh. Gusto kong gamitin yon. Ay, oo nga. Tama. Yun ang gawin mo. Bakit napabuntong hininga ka? Sana lang dumating ang panahon na mawala ng galit sa akin ni Itay. Para mangyari yon, ipanalangin nyo. Maging ang kinabukasan ninyo dito. Saan ka ba galing, Nelda? Ba't ngayon ka lang? Dinalaw ko si Ruben. Isa ka pang matigas ang ulo eh. Pinagbawalan na kitang puntahan sila. Sinuway mo pa rin ako. Sabik na ako sa ating anak at apo, Hector. At isa pa, wala ka naman talaga sa katwiran. Bakit ba hindi mo matanggap yon? Tumigil ka. May pamilya na ang ating anak. May sariling buhay. Hindi tamang hanapin mo sa kanya ang iyong sarili. Nelda, Isa ng teacher ang ating anak, Hector. Nagtuturo siya sa paaralang malapit sa kanilang lugar. Tanggapin mo na hindi talaga para sa pagsusundalo laan ang ating anak. Ruben, handa ng regalo natin kina Inay at Itay. Sana magustuhan nilang dala natin. May dala rin akong pagkain, mahal. Para mapagsaluhan natin ngayon wedding anniversary nila. Si Junior naman, binihisan ko na. Matagal na panahon siyang hindi nakita ni Itay. Dahil lang laging nakikita si Nanay Nelda. Siya kasi yung laging dumadalaw dito. Sana, Margie, wala nang galit sa akin ng dati ko. Sana nauunawaan na niya ako ngayon. Tay, Ruben.
Happy wedding anniversary po sa inyo ni Inay. May dala po kaming mapagsasaluhan natin. Ay, salamat naman at naalala mo ang araw na ito. Lagi ko po kayong naaalala. Kaya lang naiisip ko, baka galit pa rin kayo sa akin. Kaya po 1 taon akong hindi nagpunta rito. Nalungkot ako ng sobra dahil sa pag-alis mo sa serbisyo. Naisip ko, naroon ka na nga, iniwan mo pa. Gustong gusto ko kasi maging sundalo noon. Pero hindi natupad. Dahil ayaw ng mga magulang ko. Pero naisip ko rin, siguro nga, hindi ka itinakda doon. Mabuti nga, binigyan ka pa ng pangalawang buhay ng Diyos para makapiling mo ang iyong pamilya. Kung ganon, hindi na po kayo galit sa akin? Oo, anak. Hindi na. Hindi na masama ang loob ko. Tanggap ko na ang katotohanang magkaiba tayong dalawa. Patawarin mo rin sana ako, anak. Naunawaan ko po kayo. At Diyos ko, salamat po. Dininig mo rin po ako. Ngayon, mas magiging masaya na po ako. Magkakaiba ang anak at magulang. Ito ay dapat tanggapin ng bawat isa upang di maging hadlang sa kanilang maligayang samahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Dionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eli Cruceno. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi kita gusto para sa kanya. Lalo na't produkto ka ng isang wasak at magulong pamilya. Gusto ko rin malaman yun. Na hindi na mamana at lalong hindi nakakahawa ang pagiging galing sa isang silang pamilya. Katulad ng paniniwala nyo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang puso nga ba ang nagdidikta ng tapat na pagmamahal at magtuturo ng tamang kahulugan sa ating mga sarili? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Merced sa ating dulang sa kanyang panahon. Ikaw si Homer? Ako nga. Bakit niyo ako kilala? Ano ang may tutulong ko sa inyo? Kapatid ko si Luna. Oh, may lamang 300,000 piso ang sobring to. Layuan mo ang kapatid ko. Teka sandali. Hindi ko kayo maintindihan eh. Ikaw ang dahilan ng hindi namin pagkakasundong magkapatid. Kung hindi ka na magpapakita kay Luna, makakalimutan ka na niya. Makakapamuhay na kami ng tahimik. Hindi ganun kadali gusto niyo mangyari. Mahal ko si Luna at mahal din niya ako. Ako lang ang dapat magpasya para sa kaligayahan ng kapatid ko. Dahil ako ang nagpapakasakit sa kanyang kinabukasan. Hindi kita gusto para sa kanya. Lalo na't produkto ka ng isang wasak at magulong pamilya. Pero gusto ko ring malaman niyo na hindi na mamana at lalong hindi nakakahawa
ang pagiging galing sa isang sirang pamilya, katulad ng paniniwala nyo. Isa lang ang gusto kong mangyari. Umalis ka na sa lugar na ito at wag na wag ka nang babalik pa! Parang awa niyo na po, Chang. Tulungan niyo po ako makausap si Homer. Naku, Luna. Pwede bang sundin mo na lang ang ate Marcela mo para hindi na kayo nagkakaproblema magkapatid? Pangako po. Ngayon lang po ako makikipagkita kay Homer. Pagkatapos po, hindi ko na kayo kukulitin. Ang problema nga, kapag nalaman ng ate mo na nakipagkita ka kay Homer, lalo ko lang niya masasaktan. Oh, Chang! Parang niyo ng awa. Paano? Ikaw nang bahala sa bahay na ito, Santi. Oo. Salamat na rin. Biruin mo, lalakarin ko na lang ang construction site mula rito. Pero teka, ano nga pala itong sobrang inaabot mo sa akin? May lamang 300,000 piso yan. Ha? Siya babalik dito yung ate ni Luna. Para siguruhin umalis na nga ako rito. Kaya ibigay mo sa kanya yan. Hindi ko alam. Iniwan pala niya sa bangkong nasa tabi ng pinto yung sobrang yan. Homer, kailangan mo ba talagang umalis? Paano si Luna? Para na rin sa kapakanan niya ang gagawin kong paglayaw. Magandang pangarap para sa kanya ng kanyang kapatid. Ayoko namang akong maging dahilan para hindi matupad ang lahat ng yan. Saka pareho pa kami nag-aaral. Ano't ano man, para pa rin sa kanya ang mga pagsisikap ko. May tao. Ikaw na tumingin kung sino. Kung yung kapatid ni Luna dumating, sabihin mo wala na ako rito. Sige. Ikaw na kamong nakatira dito. At huwag na huwag mong kalilimutang ibalik sa kanyang sobrang hawak mo. Oo, sige. Homer, si Luna nandito. Si Luna? Homer, kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Luna, alam mo kung gaano kita kamahal. Pero hindi sa paraan gusto mo mangyari. Ang kilin mo ko. Itong paraan ko ng pakikipaglaban sa relasyon natin. Para kung magkalayo man tayo, naibigay ko na sa'yo ang aking sarili. Pero Luna, hindi ko magagawa. Pamili ka. Ano? Ang kilin mo ko ngayong gabi. O mababalitaan mo na lang na nagpakamatay ako. Linano ni Luna ang lahat ng gabing yun. Fertile siya ng mga sandaling yun. Alam niyang mabubuntis siya kapag nakipagtalik siya kay Homer. Oo, naghiwalay sila. Pero yung sanggol na dinadala niya ngayon, yun ang labis na nagbibigay ng kabiguan para sa mga pangarap ko sa kanya na hindi rin natupad, Chang. Alam ko kung gaano mo gusto mabigyan ng magandang kinabukasan si Luna, Merced. Pero hindi mo naman makokontrol ang kanyang buhay. At paandarin nyo sa paraang gusto mo. Gusto ko lang naman maiba ang kapalaran namin sa mga anak na naging produkto ng mga sirang tahanan. Kaya ako nagsikap sa ibang bansa. Dahil ayoko makita mga sarili namin na miserable at walang pinatunguhan. Pero bigo ako, Chang. Bigong-bigo ako. Magandang umaga po, Architect. Uy, ikaw pala, Homer. Magandang umaga rin. O, kumusta ang trabaho niyo rito sa construction site? Ayos naman po.
Naalala ko nga pala. Di ba kumuha ka ng architect licensure exam kailan lang? O ano, may resulta na ba? Yun nga pong ibabalita ko sa inyo, architect. Pasado po ako sa licensure exam. Ha? Aba kung ganun, pwede na pala kitang kuning practicing architect sa architectural firm ko. Talaga po, architect? Oo naman. Alam mo, matagal na kitang inoobserbahan sa pagtatrabaho mo rito sa construction. Hanga ako sa sipag mo. Nang malaman kong architecture major ka, naisip ko agad na magiging malaki kang potensyal ng kumpanya. O paano? Hihintayin kita sa opisina, ha? O ito ang listahan ng kakailanganan mong requirements at dalhin mo lahat pagpunta mo ron. Opo, architect. Upunta po ako sa office nyo. Maraming salamat po sa opportunity. Diyos ko, hindi ba nagkakamaling paningin ko? Yung litrato sa tarpaulin na nakasabit sa karong ng patay. Si Luna. Napakasakit, Santi. Hindi ko inaasahan sa ganitong pagkakataon muli kami makikita ni Luna. Natiyak kong si Luna ang namatay nang makita kong naglalakad sa may likuran ng karong ate Merced niya, Homer. Hanggang sa naipasa kong makipaglibing na rin para ka kumalaman ko kung saan siya ililibing at masabi ko nga sa'yo. Pero ang isa pa rin sa napansin ko, yung batang lalaki na marahil 1 taong gulang, nakarga-karga ng ate ni Luna sa prosesyon ng libing. May karga ka mong isang batang lalaki na nasa 1 taong gulang. Ang ate ni Luna, Santi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ng lahat, Chang. Parang sinikap lang na maisilang ni Luna ang kanyang anak. At makapiling sa maikling panahon. Pagkatapos, inabayaan na niya ang kanyang sarili. Lalo lang ako sinusumbatan ng aking konsensya sa kanyang pagkamatay. Pero alam mo ba, kung ano ang makapagpapagaan sa bigat na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, Merced? Ano po, Chang? Ituwid mo lahat-lahat. Mula sa nakaraan ng anak ni Luna hanggang sa karapatan ng kanyang ama. Si Homer. Nakita ko siya minsan na mag-alay ng bulaklak sa puntod ni Luna. Aling Merced. Tinanong ko kay Santi itong tirahan mo, Homer. Iyang batang karga-karga niyo. Kahawig na kahawig ko. Siya ang naging bunga ng pagmamahalan niyo ni Luna. Nung huling gabing nagtagpo kayo. Ang anak ko. Sa pagkakataong to, kahit man lang sa pamamagitan ng anak niyo ni Luna, ay maituwid ko ang aking mga pagkakamali. Hindi man niya makakasama na ang kanyang ina. Karapatan naman niyang makilala ka bilang kanyang ama. Totoo bang narinig ko mula sa inyo? Hindi niyo ipagkakait sa akin ang aking ama. Ayokong lumaki siyang ipinagkakaila ko sa kanya ang
totoong kasaysayan niyo ni Luna bilang kanyang mga magulang. Ayoko nang humabi pa ng mga kasinungalingan para lang mapayapa ang kalooban niya habang siya'y nagkakaisip. Kahit patay na si Luna, hindi yun dahilan para hindi niya makilala na ito ang kanyang ina. Araw-araw ko siyang dadalhin sa puntod ni Luna. Palalakihin ko siyang buo ang pagkatao sa alaala ng kanyang ina. Napakabusilak ng puso mo, Homer. Hindi ako nagkamali ng desisyong ibigay sa iyo ang anak ninyo ni Luna. Alam ko, sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal mo sa aking kapatid. Tulad mo, mapalalaki mo rin may mabuting kalooban ng inyong anak. Siya nga pala. Ito yung 300,000 pisong ipinabalik mo kay Santi. Ibinabalik ko sa'yo. Gamitin mo sa pagsisimula ninyong mag-ama. Pero kunin mo na. Para sa ikagagaan na rin ng aking kalooban. At para sa ganap na paghihilom ng mga hinanakit sa ating mga damdamin. Marahil nga walang magpakailanman, subalit maaari pa rin pagbuklurin ang mga damdamin ng isang wagas na pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.